Top 10 Best Movies of All Time sa Pilipinas. Hello guys, welcome back muli sa ating top 10, and to this video guys, I want to share with you itong ating top 10 list na kung saan ano ba itong top 10 na best movies of all times. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin para always updated ka sa mga i-upload natin na mga videos. Thank you so much po in advance. Ano nga ba yung top 10 best movies of all times dito sa Pilipinas? Narito ang mga listahan ng mga pelikulang itinuturing na pinakamahusay batay sa quality ng storytelling, sa acting, sa critical, at saka sa impact ng kultura at saka sa pagiging box office success na rin ito. Hindi lang basta sikat. Ito ay may mga pelikulang naging bahagi ng kulturang Pilipino at patuloy na tinatangkilik sa paglipas ng panahon. Narito yung ating mga top 10 list. Here we go. Una sa ating listahan ay ang Himala. Ang Himala, ito ay, ang nagbida rito ay si Nora Honor noong 1982. Ito ay isang obra na tumatalakay sa relihiyon at paniniwala. So, hindi maliwanag kung magkano kinita, pero ito ay talagang pinilahan. Ito yung naging top 10 Asian films of all times. Batay sa CNN, ito po ay napabilang. Pangalawa ay ang Maynila sa mga kuko ng liwanag. At ang bida dito ay si Bembol Rocco. So ito'y realistikong pagtalakay sa buhay ng mahihirap sa Manila. Ito ay tinawag na one of the greatest Filipino films ever. Pangatlo ay ang One More Chance. Pinagbidahan nito ni John Lloyd Cruz at Bea Alonzo noong 2007. Ito isang love story na tumatak sa millennials, no? Panahon ito ng millennials. So ito ay kumita ng most 152 million. Ito'y kilala sa iconic lines na, "She had me at my worst, you had me at my best." Ang Four Sisters. Ang Four Sisters naman, ito'y pinagbidahan ni Tony Gonzaga, Bea Alonzo, Angel Locsin, at saka ni Shaina Magdayaw. Ito ay drama tungkol sa pamilya at ang pagiging sisterhood. Kumita ito ng 145 million. Ang naging famous quote dito, "Bakit parang kasalan mo?" Yun. So, Tanging Yaman. Sa ating list, kasama ang Tanging Yaman. Ang Tanging Yaman, ito ay pinagbidahan ni Gloria Romero. Ito isang moving family drama tungkol sa yaman ng puso. Kumita ito ng humigit kumulang na 112 million. Ito ay naging best picture sa Metro Manila Film Festival noong 2000. Ang Babae sa Septic Tank noong 2011. Ang bida dito ay si Eugene Domingo. Ito ay satirical take na sa Inday film industry. So kumita ito ng 38 million. Low budget pero kumita ng malaki. So naging entry din ito sa Oscars for Best Foreign Language Film. Jai, Beautiful noong 2016. Pinagbidahan ito ni Paulo Ballesteros. Ito isang kwento ng transgender na gustong maging maganda ang buhay at yung kanyang kamatayan. Gusto niyang maging maganda. So kumita ito ng 100 million plus. Naging International Awards winner sa Tokyo International Film Fest. At ang General Luna noong 2015. Ang naging bida dito ay si John Arcilla. Ito ay makabansang pelikula tungkol sa kasaysayan ni General Antonio Luna.
Kumita ito ng 256 million. Ang naging quote dito, bayan o sarili. Next naman ay ang dekada 70, noong 2002. Ito ay kasaysayang pampolitika at pamilya sa ilalim ng martial law. At panghuli sa ating listahan ay ang Kisap Mata noong 1981. Ito ay naging thriller drama tungkol sa isang amang mapang-abuso. So ito yung ating mga top 10 list. Thank you for watching. Sana lagi po kayo nakasubaybay sa ating YouTube channel. At see you again sa ating next video. Thank you so much and God bless po sa ating lahat.